ay magkape. Aba! Ang biro na minsan kape na rawan dumadaloy sa ugat. Parang tayo. Ganon? Ba't nantok pa rin? Paano mas mapapasarap ang pagkakape, Susan? Kape with friends. Yes. Di ba? Kaya sasamahan tayo ngayong hapon na nagbabalik nating suki, si El Villanueva. Hi, El! Hi, El! Sana may dalang kape si El. Ayan, magandang hapon, mga suki. Ay, nako, narinig ko magkakape raw tayo. Yeah. Ay, kaya talagang dali akong pumunta, Kuya Kim, Mami Susan. Mahilig ako sa kape. Talaga Oo. ba? Pero alam mo ba, saan tayo magkakape, El? Sa Himpapawid. Pwede pala yun? Pwede. You heard it right. Tara sa kwentong inalam ni Mark Salazar. Ang ganda ng Palawan, hindi lang daw sa mga isla at dagat ang labanan. Dahil pati sa ere, umabot na raw ang kanilang pagkakape. At maging ang mga kuweba sa syudad, paramihan din ang malulusutan na lagusan. Fasten your seatbelts dahil Palawan mode activated. Ang City of the Living Gods, syudad din daw ng maraming lagusan. Isa riyan ang 100 Caves na binuksan sa publiko taong 2017. Ayon sa tagapangalaga ng kuweba na si Mario Cloud. Yung extreme po ay very challenging yan. May papasok ka sa maliit na butas, maakyat ka, baba, may short rappel. Yun po ay 1 hour. Nakakapagod po yung pag-akyat at pagbaba. Medyo kailangan lang mag-ingat kasi medyo madulas. Sobrang nakaka-amaze yung rock formation na makikita nyo po doon. Meron po kami dalawang tour, regular tour, 500 per pax, and extreme ay 1,000 po. Matapos ang challenging na akyatan, himpapawid naman ang labanan. Ano man ang panahon, hindi raw mawawala sa Pinoy ang hilig sa pag-inom ng kape. Sa coffee shop na ito, makikita mo rin daw ang ganda ng Puerto Princesa. Top view! Ang negosyo po namin ay Helicafe. Nag-start kami mag-operate noong January 2024. Ang vision kasi namin dito sa Helicafe is to provide a platform para sa mga take-off and landing ng mga helicopter tours po namin. This is the perfect platform po para makakita ng view, savor yung coffee. Fasten your seat belts dahil helicopter ride ang kanilang paandar. Bago tayo makapagpalipad ng helicopter, una po, i-check muna namin yung weather, if flyable po ba. Magpo-file po kami ng flight plan. Kapag na-confirm po yun ng tower, ay pwede na po makapagpalipad. May mga tinatawag po tayong pre-flight. Pre-flight briefing po ay itinuturo po sa ating mga pasahero para malaman po nila yung mga do's and don'ts while in flight po. Meron din naman po tayong mga safety vests para naman po sa kaligtasan po nila. Nagkakahalaga ng 12,000 pesos kada dalawang tao ang pagsakay sa helicopter. Ang 10-minute island tour flight po namin ay umiikot sa Luli, Fraser, and Snake Island na po. Ang kanilang kape, nagkakahalaga naman ng 140 hanggang 200 pesos. Sulit yung lasa. Sulit din po yung price niya. At the same time, balance po yung lasa ng lahat. Bukod sa kape, pinalalago rin sa Puerto Princesa ang industriya ng craft beers. Isa rito ang Hunter Honey Nut Brown na gawa ng pamilya ni Noah Javier. Nagkaiba nito sa commercial beer is traditionally made po ito. Ginagamit po namin yung mga fruits ng local ingredients tapos sinahalo po namin sa mga beers po namin. Nasama sila sa world's best craft beer na dapat matikman ng mga tao sa buong mundo. It's very tasty. Dapat alam mo na sa tala ng Department of Tourism o DOT, umabot ng 529,000 ang mga turista sa Puerto Princesa noong nakaraang taon. We encourage na gumamit ng travel agency. Una-una, for convenient. Pangalawa, may tour guide na mag-aasikaso o mag-guide sa kanila at ma-explain ano yung rules, lahat. Dati ang pagbabakasyon o ang pagta-travel ng isang tao ay kinukonsidera natin na isang luxury. Ngayon, ito ay isang necessity para sa ating mga Pilipino dahil ito ang paraan natin para mag-distress at ma-relax. Bukod sa natural na ganda ng Palawan,
Huwag kalimutang idagdag sa inyong bucket list ang hindi matatawarang adventure sa pagbisita sa Puerto Princesa. Ako, si Mark Salazar. At yan ang kwentong dapat alam mo.